Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na itong si Mariano Ponce, isa sa miyembro ng kilusang propaganda sa panahon ng mga Kastila, ay gumamit ng iba't ibang mga alias, kabilang ang Tikbalang, Caliculacu at Naning. Kaya ng ibang mga reformista ay kinakailangan gumamit itong si Mariano Ponce ng iba't ibang mga alias. Ito ay para maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa mga Kastila. Ang Tikbalang tumutukoy sa horse-headed na creature ng Philippine mythology. Ang Caliculacu naman ay sinasabi namang naging tawag daw kay Lapu-Lapu. At ang Naning ay ang kanya namang palayaw mula sa kanyang pagkabata. Naging malaki ang ginampanan itong si Mariano Ponce sa mga gawain sa labas ng bansa. Tulad noong taong 1898 nang siya'y utusan itong si Aguinaldo na bumili ng mga armas sa Japan. Nagawa naman niyang makabili, kaya nga lang sa kasamaang palad ay lumubog naman ang barko na pinagkargahan nito. Ito'y sa baybayin ng Taiwan dahil sa isang bagyo. Sinasabing sa pananatili sa Japan itong si Mariano ay naging kaibigan niya, itong si Sun Yat-sen, ang founding father ng Republic of China. Naging researcher naman siya at biographer sa kilusang propaganda. Maselan niyang tinipon ang mga mahalagang kaalaman ng ating lahi. Itong si Mariano Ponce ay nakapag-asawa ng isang Haponesa. Alam mo ba na ang pangalan ng stationery store na Pepe Melroti ay walang kinalaman sa papel, kundi mula ito sa kombinasyon ng mga first syllables ng mga pangalan ng mga magkakapatid na Alejandro, ang mga anak ng may-ari ng kumpanya. Ito'y mula sa panganay hanggang sa bunso, mula kay Patsy, sumunod kay Peggy, Melody, Robert at ang kanilang bunso na si Tina. Nagsimula noong 1967 bilang Corbin Gifts na itinatag nitong si Socorro Corit Alejandro, kung saan kinuha ang pangalan ng tindahan sa kanyang pangalan at sa pangalan ng kanyang asawa na si Benny. At noong 1976, na ang matatag naman ay ikalawa nilang branch, ay nag-request ang kanilang mga anak na maisama ang kanilang mga pangalan sa pangalan ng kanilang tindahan. At ito'y naisip ng padre di pamilya na si Benny na gamitin na lamang ang mga pangalan ng kanilang mga anak. Hanggang sa paglipas ng panahon ay nagamit ng kumpanya ang creativity naman at talento ng anak na si Robert. Ito kasing si Robert ang nag-i-illustrate o nagdo-drawing o nag-i-design sa mga notebooks at sa mga postcards. Siya kasi ay isang artist at siya ay naging host pa nga sa isang sikat na TV show na Art is Cool. Kaya naman mula sa Ali Mall noong 1976 ay naging matagumpay ang kumpanya at nagkaroon ng mga branches sa iba't ibang mall sa ating bansa. Alam mo ba na para sa mga indigenous tribes tulad ng Ibaloy, Kalanguya at Kankanay, ang Pulag ay isang banal na lugar dahil naniniwala sila na ito ang himlayan ng mga espiritu ng mga pumanaw nilang mga mahal sa buhay at mga ninuno. At naniniwala na sila na ito ang daan mula sa mundo patungong langit at tinatawag din nila itong playgrounds of the gods. Kaya naman makikita sa paligid at sa paanan ng bundok ang ilang mga burial caves, kung saan naroon mo rin makikita ang mga tinatawag na fire mummies. At sa kabila naman ng pagiging tropical ng ating bansa, sa panahon ng amihan mula Disyembre hanggang Pebrero ay umaabot daw sa freezing point ang temperatura sa taas ng Pulag, kung saan may mga makikita kang araw ng mga yelo sa mga dahon at sa mga halaman. Karamihan sa mga hikers sa Pulag ay tumadaan sa tinatawag na Ambangig Trail dahil mas madali lang daw dumaan dito kumpara sa tinatawag namang Akeki Trail o tinatawag ding Killer Trail dahil mas matarik daw ito na gustong dinadaanan naman ng mga eksperto sa pag-akyat sa bundok. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.